لا سوى العلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid, ipagpatuloy po natin ang pagpapaliwanag sa ating librong Ang Paniniwalang Pinagaan. Dito pa rin tayo sa ikaapat na mahalagang pinaniniwalaan ng unang haligi ng Islam, na paniniwala sa mga pangalan at katangian ni Allah. Alam na natin na ang pinakamahalaga sa mga haligi ng pananampalataya ay ang pananampalataya kay Allah. At kabilang sa pananampalatayang ito kay Allah ay ang pananampalataya sa anumang inilarawan ni Allah sa sarili niya na nasasaad sa Quran at inilarawan ng sugo niya sallallahu alaihi wasallam na nasasaad sa sunnah ng walang tahrif, walang ta'til, walang takyif, walang tamthil, at dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi syai'un, walang katulad sa kanya na anuman. Sinabi na may akda, wa tanqasimu sifatullah ta'ala bi'tibari ta'alluqiha bihi subhanahu. Nahahati ang mga katangian ni Allah ayon sa pagsasaalang-alang sa pagkakaugnay ng mga ito sa Kanya. Ngayon, babanggitin na may akda ang mga uri ng mga katangian ni Allah ayon sa kaugnayan nito kay Allah. Ang mga ulama ay mayroong maraming paraan ng paghahati sa mga katangian ni Allah. Sa aklat na ito ay hinati na may akda sa dalawang uri ang mga katangian ni Allah. Maaring magtanong ang ilan na ibinigay sa atin ni Allah ang dalawang wahi, ang Quran at Sunnah, pero bakit hindi naman nasasaad ang mga paghahating ito sa Quran at Sunnah? Ito po'y mahalagang tanong. Bakit hatiin natin ang mga katangian ni Allah at ano ang batayan sa mga paghahating ito? Upang maunawaan natin ang sagot sa tanong na ito ng malinaw, na ang paghati na ito sa panahon natin ay dating wala sa panahon ng mga sahaba, maging sa pinakamainam na henerasyon ng unang 3 siglo. At ang mga paghahating ito ay resulta ng pagsasaliksik o pagsisiyasat ng mga teksto ng dalawang wahi ng Quran at Sunnah na kaugnay sa mga katangian ni Allah. Sapagkat ang sinuman po na nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay at patuloy na nag-aaral sa mga katangiang ito ay makapagtatanto na ang mga katangiang ito ay napapaloob nga sa mga paghahating ito. At ang dahilan ng mga paghahating ito ay sapagkat may mga pangkat, mga grupo o sikta ng mga taong nagtuturo ng mga aral tungkol sa mga katangian ni Allah ayon sa kanilang sariling opinyon at sarili nilang pithaya o pagnanasa na wala sa turo ng mga as-salafus salih, mga taong nag-imbento ng pagpapaliwanag sa mga katangian ni Allah sa pamamagitan ng tahrif o pagpapalit ng kahulugan, ta'til o pag-aalis ng kahulugan, takyif o paglalarawan ng kahulugan,
at tamthil o paghalin tulad ng wala naman silang mga batayan. Lahat ay sa sariling haka lamang o opinion. Dahil dito, napilitan ang Ahlus Sunnah wal Jamaah na gawin ang mga pag-uuring ito, ang mga paghahating ito ng mga katangian ni Allah bilang paglilinaw at syempre upang ipagtanggol ang katotohanan at mapangalagaan ang wastong akidah sa mga katangian ni Allah. Kaya din naman, ang paghahating ito ay sa layuning paglalanta ng katotohanan, paglilinaw, at upang madaling maunawaan ang napakahalagang paniniwalang ito. At upang mapag-alaman natin ang dahilan ng paghahating ito at ano ang batayan at pamantayan sa yung pamantayan na isinaalang-alang sa mga paghahati. At na ang paghahating ito ay hindi limitado sa paghahating ito lamang ng may akda. Bagkus ang mga katangian ni Allah ay maaaring paghati-hatiin sa pamamagitan ng maraming pagsasaalang-alang. Babanggitin lamang natin dito ng buod sa natin detalyeng talakayin ang paghahating ayon sa may akda na dalawa. Kung totoosin, binanggit niya ang pangatlo pero hindi niya tahasang binanggit. Hindi niya pinagdiinan. At inshallah, bago nating detalyeng tatalakayin ang paghahating ito na may akda, tatalakayin muna natin ng buod ang iba pang mga paghahating hindi niya binanggit. Una, maaaring hinahati ang mga katangian sa dalawang uri. Una, sifatun thubutiyya at adamu thubutiyya, o mga katangiang pinagtitibay at hindi pinagtitibay. Na mga katangiang ito ay maaaring pinagtibay ni Allah sa sarili niya sa Quran at pinagtibay ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah, o maaaring mga katangiang negatibo o ikinaila ni Allah sa sarili niya at ikinaila ito ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanyang sunnah. Okay, yung ikalawa, maaari rin itong hinahati ayon sa mga batayan ng pagpapatibay nito. Maaaring ito'y mga sifatun khabariya, sam'iyya, naqliya. Mga katangiang pinabatid, khabariya, sam'iyya, pinarinig, naqliya, pinahatid. At ang tinutukoy dito sa pamamagitan ng mga ayat at mga hadith. Ikatatlo, maaari rin itong hinahati ayon sa al-jamal wal-jalal. Al-jalal, ibig sabihin pagpipitagan. Al-jamal, kagandahan. Ang mga katangiang isinaalang-alang ayon sa al-jalal wal-jamal o pagpipitagan at kagandahan ay ang tungkol sa kadakilaan at karangalan. Ito'y nahati rin sa dalawa. Una, ang katangiang al-jamal, kagandahan, ay katangiang nagmumula sa puso na gaya sa pagmamahal ng tagapaglikha, katangiang awa, katangiang pagpapatawad, at katangiang habag. Ito ay inuuri sa katangiang al-jamal, kagandahan. At lahat ng ito'y bumabalik sa katangian ni Allah na Ar-Rahman o ang napaka-maawain. Ikalawa, ang katangiang al-jalal, pagpipitagan, ay katangiang nagmumula sa puso na pagkatakot kay Allah, pagdakila sa Kanya, pagpaparangal sa Kanya. Kabilang dito ang katangiang al-quwwatu wal-qudratu wal-qahar. Al-quwwa, kapangyarihan. Al-qudra, kakayahan. Al-qahar, pagsupil o paggagapi.
At ang mga katangiang ito ay bumabalik sa pangalang Allah, lafdul jalala. Kaya naman, ang katangiang kadakilaan ay bumabalik sa katangiang al-jalal o pagpipitagan, at ang mga katangian o panguring awa at pagmamahal ay bumabalik sa katangiang al-jamal, kagandahan. Okay, dito tayo sa ikaapat. Maaring isinaalang-alang sa kaugnayan nito sa sarili ni Allah at mga gawa niya. At ito po ang binanggit ng may akda, ang ikaapat. Ang unang tatlo, hindi niya ito binanggit. Samantalang ang unang mga paghahating tatlo, hindi niya ito binanggit. Maring ito'y matatalakay ng detalye sa mas mataas na pag-aaral, insyaAllah. Binanggit lamang natin ng buod ang naunang tatlo alang-alang sa ilang mga kapatid na maaaring nakapag-aral o nakabasa ng unang tatlo. At ang bawat uri ay mayroong mga detalye. Ang ikaapat na uring ito na may kaugnayan sa that o sarili ni Allah at kanyang mga gawa ay mayroon din siyang tatlong uri. Okay? Ang unang uri, sifatun dhatiyah, wahiyal mulazimatu lidhatihil muqaddasa kal hayati was sam'i wal basari wal ilm wal qudra wal iradati wal hikmati wal quwwati wa ghayriha. Sifatun dhatiyah, mga katangiang dhatiyah. Tandaan po natin mga kapatid ang mga terminolohiya. Dhatiyah, ang dhatiyah pansarili. Ito ay ang mga nakadikit ayon sa may akda, wahiyal mulazimatu lidhatihil muqaddasa. Ito ay ang mga nakadikit sa binanal na sarili niya. Kalhaya, gaya ng buhay. As-sama', pandinig. Pagtingin, kaalaman, kakayahan, pagnanais, karunungan, lakas, at iba pa sa mga ito. Tinatawag itong mga katangiang pansarili sapagkat ito'y nakadikit sa sarili na Allah, hindi ito maihihiwalay sa Kanya. At kabilang dito, ang katangiang mukha at dalawang kamay sa pagsasalita ng may akda at iba pa sa mga ito. Ito yung mga katangiang dati nang umiiral at mananatiling umiiral na katangian ni Allah na hindi mahihiwalay sa Kanya. Ang ikalawa, sifatun fi'liyah. Okay, tandaan natin ang unang terminolohiya, dhatiyah. Ang pangalawa naman ay fi'liyah. Nang ibig sabihin, mga katangiang panggawain, fi'il. Ang mga katangiang panggawain ay nakaugnay sa mga gawain ni Allah. Ito ay nakaugnay sa kalooban ni Allah. Ano ang gagawin niya at kailan niya ito nais na gawin. Ang mga katangiang panggawain na kaugnay sa kalooban ni Allah, ito po ay nagbabago ayon sa kalooban niya. Kaya naman, ang mga katangiang panggawain ay tinatawag ding mga katangiang pinagpapasyahan. Tinatawag na pinagpapasyahan sapagkat pinagpapasyahan ni Allah sa angkop na oras ayon sa kanyang hikmah o karunungan. Wahiyal muta'alliqatu bimasyiatihi wa hikmatihi yaf'aluha idha sya'a kaifa sya'a bima taqtadihi hikmatuhu kal istiwa'i wan nuzuli wal mahabbati wal bughdi wal farahi wal ajabi wal dhahaki wal maji'i wa ghairiha mimma ja'a fil Qur'an aw sahhat bihi sunnah. Ang mga ito ay nakaugnay sa kalooban niya at karunungan niya na ginagawa niya kapag niloob niya at kung papaanong niloob niya ayon sa hinihiling ng karunungan niya, gaya ng pagluklok o pagpapaibabaw, pagbaba, pag-ibig,
pagkasuklam, pagkatuwa, paghanga, pagtawa, pagdating, at iba pa sa mga ito kabilang sa nasasaad sa Quran o natumpak hinggil dito ang sunnah. Ibig sabihin natumpak mga autentikong sunnah. Samantalang ang kaibahan ng sifatun ng datiya, mga katangiang pansarili, ay nananatili. Dahil kung hindi, ang Diyos na ito ay may pagkukulang. Narapat na siya ay nagtataglay ng mga katangiang kamal, kalubusan, mga katangian ng al-jamal, kagandahan, at mga katangiang al-jalal o pagpipitagan na hindi mahihiwalay sa sarili niya. Kung ang mga katangiang pansarili na ito ay hindi nananatili sa kanya na gaya ng qudra, kakayahan, ilm, kaalaman, at sama, pandinig, nawala na siya ng kakayahan, hindi na siya maalam, at hindi na siya nakakarinig. Siya, kung gayon, ay may pagkukulang na at hindi na Diyos na narapat sambahin. Samantalang ang mga katangiang panggawain ay ang mga ito yung mga katangiang ginagawa niya kung kailan niya nais, nagaya sa istiwa o pagpapaibabaw o pagluklok. Sinabi ni Allah, thumma stawa 'alal 'arsh. Pagkatapos pumaibabaw siya sa trono o lumuklok siya sa trono. Na kung saan ang pumaibabaw o lumuklok na dating hindi nakaluklok, sapagkat ang katingang ito ay panggawain na maaaring ginagawa niya sa isang pagkakataon o hindi niya ginagawa sa iba namang pagkakataon. Pero nang ito ginawa na niya, kung makagayon, ay nakaluklok na siya. Ang katangian naman na pagbaba ayon sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, yanzilullahu ila sama'id dunya kulla laylatin hina tamdi thuluthul laylil awwal. Si Allah ay bumababa sa langit ng mundo gabi-gabi kapag lumipas ang unang isang ikatatlong gabi o ikatatlong bahagi ng gabi. Ang katangiang pagbaba ay ginagawa niya sa oras. Kaya naman, ito'y katangiang panggawain. Ang katangian namang pag-ibig, na ibig ni Allah ang ilang oras, ibig ni Allah ang ilang kalagayan, at ibig ni Allah ang ilang mga gawain. Gayon din ang pagkasuklam at pagkatuwa. Ang mga ito'y hindi laging nananatili, subalit ito'y ayon sa karunungan niya at kalooban. Wa yuqalu an ba'diha ka sifatil kalam dhatiyah fi'liyah. Hiya dhatiyatun bi'tibari asli sifah. Fi'liyatun bi'tibari ahadiha wa afradiha. Aw yuqal qadimun naw' hadithul ahad. May sinasabi tungkol sa ilan sa mga ito gaya ng katangian ng pagsasalita bilang katangiang pansariling panggawain. Pansariling panggawain. Dhatiyatun fi'liyah. Sapagkat ito ay pansarili sa pagsasaalang-alang sa pinagmula ng salita, pinagmula ng katangian, at panggawain sa pagsasaalang-alang sa mga pagkaisa ng mga ito at mga pagbubukod tangi ng mga ito. May sinasabing matanda ang ori at nangyayari ang mga pang-isahan. Ito ang ikatatlong ori na hindi tahasang binanggit na may akda sa libro, na katangiang pansariling panggawain. Tandaan natin ang terminolohiyang ito ng pangatlo.
sifatun dhatiyatun fi'liyah. Ang unang uri na tinalakay ay ang mga katangiang pansarili na nakadikit kay Allah, dhatiyah, at hindi ito mahihiwalay sa Kanya. Samantalang ang ikalawang uri ay ang katangiang fi'liyah na ginagawa niya ayon sa karunungan niya at ayon sa kalooban niya, na kung kailan niya ito niloob at paano niya ito gagawin. At mayroon namang ikatatlong uri na mga katangiang pansariling panggawain. Tandaan natin ang terminolohiya, pansariling panggawain, dhatiyatun fi'liyah. Ito'y mga katangian na pansarili at panggawain sa isang pagkakataon. Ang mga katangiang pansariling panggawain, ayon sa may akda ay sinabi niya, pansarili sa pagsasaalang-alang sa pinagmulan ng salita o katangian. Na ang pinagmulan ng katangian ay pansarili na nakadikit kay Allah. At ito ay panggawain sa pagsasaalang-alang sa mga pagkakaisa ng mga ito at mga pagbubukod tangi ng mga ito, na ang kahulugan na ang gawain ay nagaganap sa isang pagkataon at sa iba namang pagkakataon ay hindi. Ang salitang ito, aw yuqal qadimun naw'i hadithul ahad, sinasabing matanda ang uri at nangyayari ang mga pang-isahan. Ito ay isang terminolohiya na hindi na muna natin i-detalye ngayon. Pero ibigay natin ang buod. Ayon sa paliwanag ni Sheikh Muhammad Saleh Al-Uthaymin, pinaliwanag niya, basahin na lamang natin. Wa ma'na qadimun naw'i anna Allah lam yazal wa la yazalu mutakalliman. Laysa al-kalamu hadithan minhu ba'da an lam yakun. Wa ma'na hadithul ahadi anna ahada kalamihi ay al-kalamul muayyanul makhsus hadithun li'annahu muta'alliqun bimasyiatihi matasya. Ang kahulugan ng qadimun naw, matanda ang uri, na si Allah ay dati at nananatiling nagsasalita. Ang pagsasalita ay hindi lamang basta na nagaganap na dating hindi. At ang kahulugan ng at nangyayari ang mga pang-isahan na ang natatanging salita niya ay nagaganap sapagkat ito'y nakaugnay sa kaniyang kalooban kung kailan niya nais. Sa pagsasaalang-alang ng pinagmula ng katangian, ito ay pansarili na gaya ng katangiang pagsasalita. Halimbawa, kapag tinanong ka ng isang tao, ikaw ba ay nagsasalita o hindi nagsasalita? Ang sagot mo, ako ay nagsasalita. Bakit? Sapagkat ikaw ay hindi pipi. Ang pipi ay hindi maaaring ituring na nagtataglay ng katangiang nagsasalita, na katangiang pansarili. Ika'y nagsasalita sapagkat ito'y katangiang pansarili na nakadikit sa iyo sapagkat hindi ka pipi. At ito'y ayon sa pagsasaalang-alang sa pansarili. Subalit, sa kasalukuyang hindi ka nagsasalita, ay nananatili ang katangian mo na nagsasalita, na katangiang pansarili. Subalit kapag ika'y tinanong at sumagot, ang pagsasalita mo ngayon ay naging sifatun fi'liyah, katangiang panggawain, na maaari kang nagsasalita sa isang pagkakataon at sa iba namang pagkakataon ay hindi ka nagsasalita. Sang-ayon sa kung kailan mo nais
at paano mo nais na magsalita. Gayon din naman, ang katangiang pagsasalita ay katangiang pansarili ni Allah, at sa panahon ng pagsasalita niya, ito'y katangian din niyang panggawain. Ito'y paghahalimbawa lamang, samantalang sinasabi ni Allah sa Quran, ukol kay Allah ang katangiang pinaka mataas. Gayon din naman, ang katangiang paglikha ay dati ng pansariling katangian ni Allah na nakadikit sa Kanya. Sapagkat kung hindi niya ito katangiang pansarili, siya ay maging Diyos na may pagkukulang. At ang paglilikha niya ay katangian din niya itong paggawain. Sapagkat lumilikha siya sa panahon na nais niya at sa paraan na nais niya. ويقال عن بعضها صفات خبرية وهي ما كان سبيل إثباتها الخبر المجرد دون العقل كالوجه واليدين والعين والقدم وغيرها مما صح به الخبر. May sinasabi tungkol sa ilan sa mga ito na mga katangiang khabariya, pangulat. Ang mga ito ay ang anuman na ang paraan ng pagpapatibay ng mga ito ay ang payak na ulat ng walang pag-uunawa gaya ng pagbanggit kaugnay kay Allah ng mukha, mga kamay, mga mata, paa at iba pa rito kabilang sa natumpak hinggil dito ang ulat. Autentikong khabar o ulat. Hindi po ipinahintulot na mag-ukol ng isang katangian kay Allah ayon lamang sa sariling pag-iisip. Ang mga katangian ito na nabanggit ay pinagtibay ni Allah sa sarili niya. Nagsabi siya, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Mamamalagi naman ang mukha ng Panginoon mo, mukha, ang may pagpipitagan at pagpaparangal. Kaya binanggit ang mukha, hindi na kailangang gamitan ng isip, sariling opinion. Ano ang kahulugan ng mukha? Mukha, lantad na kahulugan, literal. Nagsabi pa siya, bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha. Bakos ang dalawang kamay niya, yan, dalawang kamay, ay mga nakabukas, gumugugol siya kung paano niya niluloob. Ito ay sa Suratul Ma'idah 64. Nagsabi pa siya, tajri bi'ayunina jazaan liman kana kufir. Naglalayag ito sa pagsusubaybay ng mga mata namin bilang ganti para sa mga dating tinanggihang sampalatayanan. Binanggit mata. Sa bahaging ito ng aklat na ang paksa ay paghahati-hati ng mga katangian ayon sa uri, ay mayroong mga panuntunan at pagsasaayos maaaring mapag-aaralan sa higit na mataas na pag-aaral, insyaallah, kung loloobin ni Allah. Wa min sifatillahi ta'ala athabitatu bil kitabi was sunnah wal ijma'. Kabilang sa mga katangian ni Allah na napagtibay sa aklat, sunnah at ijma', pagkakaisa ng hatol. Una, ang katangian ng kataasan. Sifatul ulu. Yun ang una. Ito ay tatlong uri. Ang katangiang kataasan. Una, ang kataasan ng antas na nangangahulugan na taglay niya sa bawat katangian ang pagkaganap ng pinakaganap sa mga ito, pinakalubos sa mga ito, at pinakamataas sa mga ito. Ito ang kahulugan ng kataasan ng antas. Kapag sinasabi natin na si Allah ay mataas o pinakamataas, sa katangiang ito ay mayroong tatlong uri na nagsasama. Una, ang kataasan ng antas na kay Allah ang bawat katangian na pinakaganap
ang antas at pinakamataas. Nagsabi siya, walillahil mathalul a'la, at ukol kay Allah ang paglararawan na pinakamataas. Ito ay sa Suratul Nahl 60. Kaya nagsabi si Ibnul Qayyim sa kanyang librong Madarijus Salikin, fa'inna min lawazim samil ali al-ulul mutlaq bi kulli i'tibar. Falahul ulul mutlaq min jami'il wujuh, ulul qadar, ulul qahar, wa ulul dhat. Faman jahada ulul dhat faqad jahada lawazim ismihil ali. Kabilang sa mga kinakailangan ng pangalang al-ulu, ang mataas, ay ang kataasang sukdulan o walang hanggan sa lahat ng pagsasaalang-alang, sapagkat ukol sa kanya ang kataasang walang hanggan sa lahat ng kaparaanan, ang kataasan ng antas, ang kataasan ng paggagapi, al-qahar, at ang kataasan ng dhat o sarili. Kaya naman, ang sinumang nagkaila sa kataasan ng sarili ay nagkaila din sa mga kinakailangan ng pangalan niyang al-ulu o ang mataas. Ang unang uri, ulul qadar, kataasan ng antas, ay nangangahulugang ukol kay Allah ang bawat katangian ng kalubusan, ukol sa kanya ang bawat pangalang pinakalubos at pinakaganap sa kahulugan at higit na malayo o pinawalang kaugnayan, tanzi, sa anumang kapintasan o pagkukulang. Okay, dito tayo sa pangalawa. Ulul qahar ay an Allah Ta'ala lahul izzatu wal quwwatu wal ghalabatu wal imtina'u ala jami'i khalqi. Ikalawa, ang kataasan ng paggapi na nangahulugan na taglay ni Allah, ang kapangyarihan, ang lakas, ang pagdaig, at ang pagpigil sa lahat ng nilikha niya. Nagsabi si Allah, sabi niya, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Ang ikalawang uri na ito, ang ulul qahar o kataasan ng paggapi. Ito yung nangahulugan na ukol kay Allah ang al-izza o kapangyarihan, ang al-quwwa, ang lakas, at al-ghalaba, ang pananaig. Ayon sa aya, huwal qahiru fawqa ibadi wa huwal hakimul khabir. Siya ay ang tagagapi sa ibabaw ng mga lingkod niya at siya ay ang marunong, ang mapagbatid. Ito ay sa Suratul A'raf 18, ang talata. Nangahulugan na walang anumang nasa ibabaw niya sa paggagapi o lakas. Kaya naman ay walang anumang pananaig laban sa kanya. Bagos ang bawat bagay ay nasa ilalim ng paggagapi at kapangyarihan niya. Ang ikatatlo, ulul dhat, ay an Allah Ta'ala bidhatihi fawqa samawatihi mustawin ala arshi bainun min khalqi laysa fi shay'un min khalqihi wala fi khalqi shay'un minhu subhanahu wa bihamdi. Ang ikatatlo, ang kataasan ng dhat, sarili, na nangahulugan na si Allah sa sarili niya ay nasa ibabaw ng mga langit niya. Mustawin ala arshi, na nakaluklok sa trono niya, nakahiwalay sa nilikha niya, na walang nasa kanya, na anumang mula sa nilikha niya, at walang nasa nilikha niya, na anumang mula sa kanya. Kaluwalhatian sa kanya, kalakip ng papuri sa kanya. Nagsabi si Allah, aamintum man fis samaa'i yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur. Natiwasay ba kayo sa kanya na nasa langit, na magpalamon siya sa inyo sa lupa, sa kabiglang ito
ay nayayanig. Ito'y ayon sa Quran. Wa fi sahih Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ala al-jariyata faqala laha, ayna Allah? Qalat, fis sama'. Qal, man ana? Qalat, anta Rasulullah. Qal, a'tiqaha fa innaha mu'minah. Nasaad sa Sahih Muslim na ang propeta ay nagtanong sa babaeng alipin, batang alipin, sapagat nagsabi siya rito, nasaan si Allah? Nagsabi naman ito, nagsabi ang babae, sa langit. Nagsabi siya ang propeta, sino ako? Nagsabi ito, ikaw ay sugo ni Allah. Nagsabi siya, palayain siya sa pagkatunay na siya ay isang mananampalataya. Kaya naman ang kataasan ng sarili ay napagtibay sa Sahih Muslim na kabilang sa mga dua o panalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, wa anta zahiru falaysa fawqaka syai'un, ikaw ang pinakamataas at walang anumang nasa ibabaw mo. Kaya nga sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah, inal ayati wal akhbara dallata ala uluwir Rabb ala khalqihi wastiwaihi ala arshihi tuqaribul uluf. Ang mga talata at mga pagpapabatid na nagtuturo sa kataasan ng Panginoon sa mga nilikha niya at pagpapaibabaw niya sa trono niya ay umabot sa libo. Ang mga batayan na nagtuturo na si Allah ay nasa itaas ng kanyang mga nilikha, nasa itaas ng mga langit at nakaluklok sa kanyang trono ay umabot sa libo, na si Allah na nasa ibabaw ng trono ay nakakaalam sa mga gawain ng kanyang mga alipin. Narinig ang kanilang salita, nakikita ang kanilang mga gawain at walang manlilingid sa kanya. At ang pananampalataya sa katangian ng kataasan at katiyakan na si Allah ay nasa itaas ng kanyang nilikha, ulul qadar, kataasan ng antas, ulul qahar, kataasan ng paggapi, at ang mga katangian ito ay mayroon pong epekto sa buhay ng isang mananampalataya. Makita sa mga kaasalan, pananampalataya, at mga kalagayan ng buhay ng isang mananampalataya. Kabilang sa mga resultang ito sa isang mananampalataya ay ang pag-uukol niya ng lahat ng mga pagsamba kay Allah lamang at pagkilala niya na ang pagsamba sa iba pa bukod kay Allah ay batil, kabulaanan. Kung kinikilala natin na si Allah ay ang Al-Ali, mataas, ang mataas sa sarili niya, ang mataas sa qadar, antas, at ang mataas sa paggagapi, qahar, nararapat lamang na iukol natin ang lahat ng mga pagsamba sa Kanya lamang. Kabilang din sa mga resultang ito ng ating pag-aalaala sa Kanya at pagsamba ay ayon sa laki ng kadakilaan at kataasan niya. Kung gaano kalaki ang pagdakila natin kay Allah, gayon din kalaki ang pag-aalala at pagsamba, yung pagdedikir at mga ibadat natin sa Kanya. Kabilang din po sa mga resultang ito na maitataas sa ang pagpapahalaga sa antas ni Allah sa puso mo. Kung gaano kalaki ang pagpapahalagang ito, ay gayon din kalaki ang pagmamahal mo at pagdakila sa Kanya. Kabilang din sa mga resultang ito ay ang pagpapasailalim at pagsuko mo sa Kanya at pagkatakot mo sa Kanya kapag naaalala mo siya. At ito ang ilang mga epekto at resulta ng pananampalataya natin sa kataasan niya, na kung saan sinabi ni Allah, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Tanging ang mga mananampalataya
ay ang mga kapag binanggit si Allah ay nasisindak ang mga puso nila. At kapag binigkas sa kanila ang mga tanda niya, ay nadaragdagan sila ng pananampalataya at sa Panginoon nila nananalig. Ito ay sa Surah Taubah, 2 aya. Gayon din naman, na ating tinatanzi, pinawawalang kaugnayan si Allah, Al-Ali, ang mataas sa lahat ng mga pagkukulang, at itinataas natin ang kamay natin sa Kanya sa pananalangin bilang pagpapakababa o pagpapakumbaba sa Kanya, sapagkat siya ay mataas at ang kataasan niya ay kataasan ng antas, kataasan ng sarili, at kataasan ng paggagapi. Uluwul qadar, uluwul dhat, uluwul qahar. Waqad tadafarat adillatul kitabi wal sunnati wal ijma'i wal aqli wal fitrati ala ithbati hadha an-naw. Wal adillatu ala dhalika aktharu min an tuhsar. Wal uluwu sifatun dhatiyah. Nagkatigan nga ang mga patunay ng aklat, sunnah, pagkakaisa ng hatol, isip, at naturalisa sa pagpapatibay sa uring ito. Ang mga patunay roon ay higit na marami na malimitahan. Ang kataasan ay isang katangiang pansarili, sapagkat ito'y nakadikit kay Allah natin ang natalakay. Ikalawa, sifatul istiwa, ang katangian ng pagluluklok. Nagsabi sa Allah, thumma stawa alal arsh. Pagkatapos lumuklok siya sa trono. Sabi pa ni Mayakda, fi sittati mawadi'a fil Qur'anil Karim wa sabi'uha, sa 6 na bahagi ng marangal na Quran, at ang ikapito nito, Ar-Rahmanu alal arsh istawa, ang napakamawain ay sa trono, lumuklok o pumaibabaw. Al-istawa'u huwa uluwullahi ala arshihi ba'da khalqi samawati wal ard, uluwan yaliqu bijalalihi wa azamatihi la yumathilu istiwa'il makhluqin. Wal istiwa'u sifatun fi'liyah. Ang pagluklok ay ang kataasan ni Allah sa ibabaw ng trono niya matapos ang paglikha ng mga langit at lupa ayon sa kataasang nababagay sa pagpipitagan sa Kanya at kadakilaan niya na hindi nakikitulad sa pagluklok ng mga nilikha. Ang pagluklok ay isang katangiang panggawain. Bakit panggawain? Sapagkat siya ay lumuklok na nagpapahiwatig na dating hindi nakaluklok. Sifatul kalam, ang ikatatlo, ang katangian ng pagsasalita. Nagsabi si Allah, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati Rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu Rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Sabihin mo, kung sakaling ang dagat ay tinta para sa mga salita ng Panginoon ko, talaga sanang naubos ang dagat bago maubos isulat ang mga salita ng Panginoon ko. Kahit pa naghatid kami ng tulad nito na tinta. Nagsabi pa siya, wa kallamallahu Musa taklima, kumausap si Allah kay Moises sa isang pakikipag-usap. An-Nisa 164. Nagsabi pa siya, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu Rabbu, noong dumating si Moises para sa dakdang oras at kumausap rito ang Panginoon nito. Sabi ng may akda, wasifatul kalam hiya an Allah Ta'ala yatakallamu bi kalamin haqiqi masmu'in bihurufin wa aswatin
la yumathilu kalam al-makhluqin wa annahu yatakallamu mata syaa bima syaa wa kayfa syaa sidqan wa adlan bi kalimatin la tanfad lam yazal wa la yazalu mutakalliman subhana fahuwa sifatun dhatiyatun bi'tibari aslihi wa sifatun fi'liyah bi'tibari ahadihi wa afradihi. Ito ay na si Allah ay nagsasalita ng pananalitang tunay na naririnig, na binubuo ng mga titik at mga tunog na hindi nakikitulad sa pagsasalita ng mga nilikha, na siya ay nagsasalita kailanman niya loobin sa pamamagitan ng anuman niya na loobin, papaano man niya loobin ayon sa katapatan at katarungan, sidqan wa adlan, sa pamamagitan ng mga salitang hindi nauubos. Hindi siya natigil at hindi siya natitigil na nagsasalita, kaluwalhatian sa kanya. Kaya ito ay isang katangiang pansarili sa pagsasaalang-alang sa pinagmulan nito at isang katangiang panggawain sa pagsasaalang-alang sa mga pagkaisa ng mga ito at mga pagkabukod-tangi ng mga ito. Ang pagsasalita ni Allah ay sifatun dhatiyah, katangiang pansarili, dahil sa, ayon sa may akda, pagsasaalang-alang sa pinagmulan nito, na ito'y katangiang nakadikit at hindi maihihiwalay sa kanya. At ito rin ay sifatun fi'liyah, katangiang panggawain sa pagsasaalang-alang sa pagkaisa ng mga ito at mga pagkabukod-tangi ng mga ito, na ang tinutukoy na sa oras na ginagawa ang pagsasalita na nagpapahiwatig na matapos ang hindi pagsasalita. Fajami'u hadhil anwa' min as-sifati haqqun 'ala haqiqatiha fayajibu ithbatuha wa imraruha kama ja'at wa ijra'uha 'ala dhahiriha duna tahrifin wala ta'tilin wa duna tamthilin wala takyif wa dhalika muqtaridun fi jami' as-sifat fal qawlu fi ba'd as-sifati kal qawli fil baqi sawaan bis sawa wa man farraqa faqad tahakkama bighairi dalil. Ang lahat ng mga oring ito ng mga katangian ay totoo ayon sa katotohanan ng mga ito. Kaya kinakailangan ang pagpapatibay sa mga ito, pagtanggap sa mga ito kung paanong nasasaad ang mga ito, at ang pagkaunawa sa mga ito ayon sa hayag na kahulugan ng mga ito nang walang tahrif ni ta'til at walang tamthil ni takyif. Ito ay regular sa lahat ng mga katangian sapagkat ang masasabi sa ilan sa mga katangian ay gaya ng masasabi sa natitira. Nang magkatulad na magkatulad, ang sinumang nag-iba-iba ay nagpakahukom nga ng walang patunay. Ang salita na ang mga katangian ay totoo ayon sa katotohanan ng mga ito, nasampalataya natin kung paano nasasaad sa batayan. Kaya kinakailangan ang pagpapatibay sa mga ito, pagtanggap sa mga ito kung paanong nasaad ang mga ito. Kagaya sa sinabi ng mga salafus salih na atin ang sinipi noong una, amirruha kama ja'at bila kaif. Tanggapin ninyo o hayaan ninyo ito kung paanong nasaad ng walang paglalarawan. Nararapat ang pagpapatibay at pagtanggap nito kung paanong nasaad ng walang paglalarawan at pag-iimbento ng mga pagkahulugan. Sinabi may akda, wa ijra'uha 'ala dhahiriha, at ang pag-unawa sa mga ito ayon sa hayag na kahulugan ng mga ito. Hindi pinapahintulot sa atin ang pag-iimbento na gaya sa pagsasabi,
na ang ganito't ganoong katangian ay tumutukoy sa ganito't ganoong kahulugan, o kaya'y pagkakatha o pag-iimbento ng mga pangalan at katangian ayon lamang sa sarili nating opinion, o kaya'y ipaghambing halimbawa ang katangian ng tagapaglikha sa mga katangian ng mga nilikha. Duna tahrifin wala ta'tilin wa duna tamthilin wala takyif, nang walang tahrif ni ta'til at walang tamthil ni takyif. At idunugtong ng may akda, wadhalika muttaridun fi jami' as-sifat, at ito ay regular sa lahat ng mga katangian. Ito po ay kaida, panuntunan sa lahat ng mga katangian, hindi lamang sa katangiang al-ulu, kataasan, al-kalam o pagsasalita. Bagkus ang kaida na ito ay para sa lahat ng sifat, katangian. At pagkatapos ay sinabi niya ang isa pang panuntunan na matatalakay natin sa susunod pang aralin, insyaAllah. Falqawlu fi ba'd as-sifati qalqawli fil baqi. Ang masasabi sa ilan sa mga katangian ay gaya ng masasabi sa natitira. Kapag pinagtibay mo ang kataasan, al-ulu, ay obligado sa iyo na pagtibayin din ang iba pang mga katangian, sapagkat si Allah ang nagpabatid sa atin na siya ay ang al-ali, ang mataas. Siya rin ang nagpabatid sa atin na mayroon siyang mukha na naangkop sa kanyang pagkapinagpipitaganan na al-jalal. At siya rin ang nagpabatid sa atin na mayroon siyang dalawang kamay. Kaya ang sinumang nag-iba-iba ay nagpakahukom ng walang patunay. Yan ang sabi ng may akda. Dahil kung nagpalalim tayo mga kapatid ng pag-aaral sa paniwala ng iba't ibang mga sekta, iba't ibang mga pangkat na nag-aangking mga Muslim, lalong-lalo sa panahon natin ito, masusumpungan natin na maraming mga sektang ito ay lumalabag sa kaida na ito. Magkaiba ang binibigay nilang paraan ng pagkakaunawa sa iba't ibang katangian. Ito po'y tugon sa marami na pinagtitibay nila ang ilang mga katangian at ikinaila naman ang iba ayon sa sarili nilang opinion. Kaya naman narapat na may matatagpo tayong kalasag. At ang kalasag na tinutukoy natin, kalasag ng kaalaman na mula sa salafus salih. Ito yung ating panangga sa mga pagkaligaw na ito at panliligaw, lalong-lalo po sa social media, sa Facebook, na naglipa na po ang mga ligaw at tagapagligaw. Hanggang dito na muna tayo sa pagkakataon ito mga kapatid. May natitira pa sa atin na isang aralin. Inshallah, isa pang sesyon, isa pang pagpupulong. At matatapos na rin natin ang bahaging ito na pananampalataya sa mga pangalan at katangian ni Allah. Nas'alullah ta'ala ay yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'una mimma 'allamana. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.